Kaya nga itong buti pa nga itong si Real Talk buti pa tong si Senator Risa Hontiveros, 'di ba? May nagagawa eh. Itong si Sara Duterte, may nagawa ba? Oh. Until now tinatanong ko rin ang sarili ko, ano ba nagawa ni Sara Duterte para sa bayan? Ano ba nagawa ni Sara Duterte para sa bayan? Oh. Ito imagine niyo to, oh. Oh, buti pa si Senator Risa, katanggap-tanggap, tinatanggap ng taong bayan. Oh, si Sara Duterte halos walang guesting eh. Halos walang guesting. Oh, eto, ayon sa balita, Bulacan. Maraming salamat sa napakasayang pagtanggap sa lahat ng mga taga Bulacan State University. Ayan. Nag-anunsyo si diyan, Senator Risa Hontiveros. Buti pa yan katanggap-tanggap mga kababayan. 'Di ba? Dinaig pa si Sara. Kasi ito marami nang naipasang batas. Si Sara ni isa wala. Kasi bakit hindi naman siya dumaan sa pagkasenador? Hindi siya dumaan sa pagkasenador. Hindi niya alam ang totoong pakiramdam ng laylayan. 'Di ba? Nag-vice presidente agad siya to mayor to vice presidente. 'Di ba? Buti pa to si Senator Risa dito sa Bulacan State University, pinaliwanag niya kung paano nakikinabang yung sambayan ng Pilipino sa naipasa niyang batas. Meron nga yung inilabas niya na kasalukuyan na nasa pumasa na, 'di ba? Pumasa na. Etong Senate Bill number 1986. Etong appropriating the sum of 50 billion 800 million pesos as supplemental appropriation for 2026 for the purpose of funding fiscal protection for vulnerable section to prevent long-term economic contraction during this 2026 Middle East crisis and for other purposes. Buti pa to buti pa to. Ayan buti pa yan naisip ni Senator Risa Hontiveros. Ayan ba, kung tutusin pwedeng ni Sara yan. Kaso hindi niya maiisip yan yung mga ganyang klase ng ayuda para sa taong bayan. Ayuda yan para sa tawag dito, yung ayuda ito para dun sa mga affected ng war dun sa Middle East. 52 billion. Imagine that. Eto pasado na ito. Pinasa na po ito sa Kamara. Pinasa na ito sa Senate session nung nakaraan. Imagine that. Buti pa ito si Senator Risa, kahit papano, 'di ba? Kahit papano okay. May napapatunayan na. Ito si Sara Lustay, wala po 'di ba? Ni yung mga niya, yung mga kanyang assets, ayaw niya nga pabuksan Ang tanong diyan bakit ayaw 'di ba? Bakit ayaw? Ano bang meron bakit ayaw? Pakinggan natin. Explain kung hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALNs. Kaugnay ito ng aligasyon na isa sa umaring impeachable offense ng palawang Pangulo ang pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at pagpalya na ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALN. Ayon sa complainants, ito ay matinding paglabag sa konstitusyon at pagsira sa tiwala ng publiko. Kabilang ito sa ikatlo at ika-apat na reklamong impeachment na tinukoy ng sufficient in substance ng House Justice Panel. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, di ba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho.
Sa ginawang deliberasyon ng forward impeachment complaint ng House panel Miyerkules March 4, ipinakita ang salin ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.51 million naman noong 2024. Mula 2008, nakita umanong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Inilabas ito ni Bicol Sarong Party List Representative Terry Rodon sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng ika-4 na reklamo. Di ba nakita nyo yon mga kababayan? Yun yung sinasabi natin, okay, na ang bababa ng salin mo. Salin mo yun ha, all total network mo yun. Tapos isasama natin yung salin, kahit pagsamahin pa yung salin ni Duterte, ni Digong, tatay niya, is mababa pa rin. Bakit po? Remember po, nagbabayad sila ng 150 million, kanino po? Kay Attorney Kaufman. So, pagsamahin yung salin ni BP Sara nyo at salin ni Duterte, lamang lang ng konti. Oh. 'Di ba? Lamang lang ng konti. Paano nila naaabot or paano nila na-provide saan galing yung pera na pinansasahod kay Attorney Kaufman? That's the fucking question. 'Di ba? That's the big fucking question. Hindi tayo nakikipaglokohan po dito. 'Di ba? Kaya nga po tinatanong natin, saan ang putang inang galing yung pera na yan? Eh kung ang salin mo nasa ano lang, 'di ba? Nasa ganyan lang. Oh. And at the same time, nagbabayad kayo ng putang inang 150 million a month kay Kaufman. Puta, mas malaki pa yung ano, yung binabayad nyo kay Kaufman. Ilang buwan na? Oh, isang taon na pala. O isang taong ka na nagbabayad kay Kaufman ng 150 million a month. Hindi pa kasama, kay Kaufman lang po 'yon, hindi pa po kasama. Okay? Hindi pa po kasama yung ano, sinasabing legal team. Iba pa 'yon, iba pa yung legal team na pinasok ng mga Duterte or ni Digong. Oh, remember pinapakita nila sa buhay nila nakakulambulang si Digong. Remember po, yung bahay giba-giba. Remember po. Pero putang ina, saan galing tong 150 million a month na sinasahod ni Kaufman? 'Di ba? Anyone of you, na maka Duterte, can you explain, can you highlight, 'di ba? This fucking issue regarding sa yaman ng mga Duterte. Kasi 'di ba feeling nyo, ano kayo, abogado kayo. Feeling nyo, matalino kayo. Feeling nyo, ano kayo, entitled kayo na ipagtanggol ang mga Duterte regarding sa yaman nila. Oh. Well, fucking explain. 'Di ba? You have right to defend Duterte. Am I right? Oh. I-defend nyo. Saan galing yung putang inang 150 million na yan na pinapasahod kay ano? Kay Kaufman. Na kung sa salin pa lang nila kulang na. Oh. 88? 80 million? 70 million? Putang ina yung ano nila, yung putang inang abogado nila. 150 million. Imagine that, mga kababayan. Diba? Puki ng ina, nakikipaglokohan pa tayo rito. Hindi tayo nakikipaglokohan. Questionable yan. Saan galing ang yaman ng mga putang inang yan? Diba? Oh. Diba? Yun tayo eh. Kaya pagka lagi natin nasusupalpal ang mga Duterte, ang mga DDS, diba? Wala na. Wala na silang maibigay na paliwanag. Oh. Oh, naninakaw. Oh. Oh, yan yung ano, 'di ba? Yan lang yung laging yung pagka kayo nasasakote, pag kayo wala maisagot, puki ng ina nyo, ang sasabihin nyo, bugo, bayaran. 'Di ba? Yan ang sinasabi nyo, pero putang ina, hindi nyo naman ma-explain ng maayos. Kung saan galing ang yaman ng mga Duterte. Oh. Kahit sa personal, tinatanong ko yan sa mga pro-Duterte. Pag tinanong ko, meron ako kaibigan pro-Duterte. Sabi ko sa kanya, pre, nagiinuman kami, pre. Sabi niya sa akin, wala. Di ba, sinusuporta mo si BBM? Oo, sabi ko. Ano ba nagawa ni BBM? Marami, sabi ko. Ano yon? Nilatag ko sa kanya resibo, ebidensya. Ito, pinakita ko sa kanya. Ito. Gaya ng pinapakita ko sa inyo. Tinanong ko siya ngayon. Di ba ikaw pro Duterte ka? Oo, pre. Sa tingin mo saan galing ang yaman ng Duterte?
Siyempre sa trabaho nila. Oh, magkano ba ang salin ng Duterte? Ni Digong at ni Sara Duterte at ni Pulong. Magkano ang mga salin nila? Wala may sagot. Pinakitaan ko ng resibo. Eto, pre. Eto. Oh. Tapos sinabi ko, ngayon, di ba, nasa dahik si Duterte, si Digong. Oo, pre, sabi sa akin ganon. Sa tingin mo, magkano ang salary ni, magkano ang binabayad kay Kaufman? Di ko alam, pre. O, sabi ko sa kanya, kulang-kulang 150 million pesos. Nung una, hindi siya maniwala, wedding nga. O, pinarinig ko sa kanya. Mismo, yung interview, yung interview ni Sara, ni Baste, ni Kaufman, at ni Harry Roque, na doon sinabi nila mismo na na 150 ang sahod, ang binabayad kay Kaufman. Kaya may posibilidad daw na tanggalin na nila, hindi na nila afford si Kaufman dahil ang taas-taas daw. Pero ilang buwan na tinanggal ba? Hindi pa rin tinanggal si Kaufman. So sabi ko, eto, pre, eto salin nila, kahit pag samasamahin mo yan, aabot ba ng 1 taon ng yaman? Ubos ang yaman ng Duterte sa loob ng 1 taon. Kung ibabayad kay Kaufman, 150 million a month. Hindi pa kasama dyan yung natulala yung kumpare ko. Kasi wala siyang alam eh. Literally, cha-challenge niya ako. Vlogger ako. Naka-fax check ako lagi. Hindi ako yung tirang bahala lang. Ang sinasabi ko rito, kailangan ikaw, bago ka makipag-debate, dapat may consistency ka sa sinasabi mo. Meron kang tamang sinasabi at meron kang 'di ba, basis, facts basis. Hindi puro ngal-ngal ka lang. 'Di ba? Nandun na tayo, pro Duterte kayo, wala naman kami magagawa diyan kung pro Duterte kayo. Pero you have to make sure na kung ididepensa nyo ang mga Duterte, 'di ba? Meron kayong bala. Kasi kami may bala kami. Tama, mali. May bala kami. And which is, pag nilatagan namin kayo ng bala, pikon na pikon kayo. Anong ibabato nyo sa amin? Major na ibabato nyo sa amin. Bangag. Bayaran. Nabigyan ng maleta. O ano pa? Lus-lus nimo. O. Bugok. Hindi argumento yun. Walang nananalo sa ganun. Alam nyo kung ano yan? Pambata. Meaning to say, hindi namin kayo kalibel. Okay? Yung mga nagsasalita ng ganyan sa baba, hindi namin kayo kalibel. Hindi nyo kami kalibel. Kasi kami, para na kaming mainstream media. Meron kaming tinatawag na utak. Gumagamit kami nito. Kayong mga DDS, bunganga lang. Bunganga lang kayo. Tingnan mo, utot mo. Yan ba? Kaninong salita yan? Pambata, di ba? Papasok ka sa isang vlogger na merong tinatalakay at merong tinatalakay na maayos na topic. Tapos sasagutan mo ko ng ganyan? Pambata. Ang grow up. Mga DDS, king ina nyo. Umano kayo, lumebel up sana ang utak nyo. Hindi puro ganyan, puta, yan, papamana nyo sa pamilya nyo. Kapag hindi na kaya yung argumento, hindi nyo na kaya ipagtanggol kung sino dapat nyo ipagtanggol, putang ina, gagamit na lang kayo ipinagbabawal na teknik, yung kababawan ng utak nyo. Walang ganun dito sa mundo. Kailangan dito sa mundo, utak. Utak. Kung wala kayo nun, hindi namin kasalanan yun. Tanggapin nyo sa sarili nyo yun na hindi nyo kami kaya. Diba? Diba? Hindi nyo kami kaya. Kasi bakit? Wala kayong utak eh. Hindi nyo kami kaya sa ganitong klase ng diskusyonan. Diba? Real talk lang. Kaya nga ganyan na lang ang binabato nyo eh. Kaya ganyan na lang ang sinasabi nyo kasi ni isa sa inyo walang kayang sumagot ng anomalya ng Duterte. Kung sila nga mismo hindi nila kayang sagutin ang sarili nilang issue, putang ina, kayo pa. Diba? So 3 minutes bago tayo mag-end, mga kababayan. Okay? May panawagan po tayo. Patuloy pa rin po sa mga kadiwa market. Okay? Yung 20 pesos na kilo ng bigas. So kung sakali na meron malapit sa inyo, kadiwa market, yung may mga malalapit yan, available pa rin po ang ating 20 kilo na bigas, no? Na na programa ng ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos. Okay, hindi po si Sara si Pangulong Bongbong Marcos po. Dahil si Sara Lustay, wala pa pong
kahit ni isang proyekto. Wala pa po ni isang naipasa, okay? Na ano, na ikabubuti ng taong bayan. Wala pa po. Okay? So itong Kadiwa public market na ito, okay? Kung meron pong malapit sa inyo, available po 'yan. Okay? Available po. Kaya po maraming salamat sa ating mahal na Pangulo. Okay, at patuloy po ang pagpapasalamat ng ating mga kababayang Pilipino na tricycle driver, mga chopper, no? Na na-appreciate po yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Okay? Kaya maraming salamat. Kudos doon sa mga kababayan natin na walang reklamo. Bagkus na magreklamo, 'di ba? Tinatanggap nila yung naiibigay sa kanila dahil yun ay malaking tulong para sa kanila. Kasi isang araw sa buhay nila, nung humingi sila ng tulong sa dating administrasyong Duterte, putang ina, minura sila. Di ba? Dito po sa ating mahal na Pangulong si Bongbong Marcos, hindi po kayo mumurahin. Bibigyan po kayo ng ayuda dahil karapatan nyo po yun bilang isang Pilipino. Mapa Duterte ka man or mapa Bongbong Marcos ka man. Walang politika, serbisyon tunay at tunay na responsibilidad ng ating mahal na Pangulo bilang isang public servant. At ginagawa niya ito para sa public service sa sambayan ng Pilipinas. Okay? Maraming salamat at mabuhay po kayo. Lipat po tayo dito sa Bengador. Magla-live na po ako kasama ang ating mga kabengador. Okay? Lipat po tayo sa Bengador channel namin at magkita-kita po tayo. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. Maraming salamat at mabuhay po ang ating Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat, guys.